Ito na po yung pangil ng kidlat na nakuha natin sa nabuwal po na puno ng niyog. Ito po siya. Bali, nakabalot po siya sa puting pulbura. Ito po siya. Ito po yung tekstura niya po. Para siyang buhangin na tinunaw na pinagkumpul-kumpul po siya. Meron po ito yung bato na maliit dito. Ito po na. Yung sa dulo po, ito po, meron siyang tapyas o pingas po. Normal po talaga yan sa mga batong kidlat po na mayroon siyang tapyas. Sa lakas po yan ng impact sa pagtama niya po. Po yung tekstura niya po, para siyang tinunaw, mga buhangin na pinagkumpul-kumpul. Ito yung sa likod, meron din dito parang siyang bato na natutunaw po. Ito po siya. Yan po yung mga batong kidlat po na bihira po siya makikita po, nang dahil po yan sa generalis ko na batong kidlat po na kulay itim. Ito po siya. Meron din siyang tapyas po sa likod. Ito po, natural po talaga yan, na likas po yan ng gawa ng kalikasan na may tapyas po. Sa lakas po yan ng impact. Sa ibang paningin, ito po ay simpleng bato lang po, batong graba o batong ilog. At bihira po talaga ang makita po ng ganito, o batong kidlat, o petrified stone, o thunderstone, o fulgurite. Ito po tsura niya. Ito yung bago ko nakuha na po, yung sa nabuwal na puno ng niyog. Ito yung tekstura niya po. Tupitan natin. Para siya mga buhangin na pinagkumpul-kumpul po. Ito yung tapyas na sa dulo. Tapyas din. Meron ding bato maliit. Ito po, natunaw at saka nadikit. Tinunaw sa sobrang init. Yan po yung batong kidlat po, na likas po talaga nagawa ng kalikasan. Ito po siya. Meron pong explanation ang sinsya kung paano siya nabuo. At bihira po talaga siya makuha.